Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Ang video ito ay tungkol sa generator namin sa barko at ipapakita ko rin dito kung paano testingin yung engine safety stop or yung mga shutdown devices nitong generator namin. So sa barko, yung generator ang tinuturing na pinakapuso nito. Kasi pag nawala ang generator o nasira lahat ng mga generator mo, wala ka ng power supply, ibig sabihin hindi na aandar yung barko. So dead ship ka na kung tawagin. Siyempre, pag sinabing generator, kino-convert niya yung mechanical energy to electrical energy by means of fuel. So yung mechanical part, yun yung prime mover. Para umandar yun, kailangan ng fuel. Tapos, pag umandar yun, syempre, nakakouple yun sa alternator. Sa loob ng alternator, may mga kung ano-anong windings doon. So, magge-generate yun ng electrical power. So, meaning, from mechanical energy, makakapag-produce tayo or makakapag-generate tayo, yung output nun, yun na yung power supply or yun na yung electricity na gagamitin natin para paandarin ang iba't ibang equipment at machineries sa barko. So, meron kaming 4 na main diesel generator sa barko. Bawat isa sa kanila ay may output na 3,190 kilowatts. So para may ideya ka kung gaano kalaki yung 3,190 kilowatt na output ng bawat isang generator namin. Sa bahay ko, nagbabayad ako ng 2,000 pesos to 5,000 pesos per month sa kuryente. Meron akong 150 to 200 plus kilowatts per month. Sabihin natin 200 kilowatts per month. So, meron kaming 3,000 kilowatt. Ibig sabihin, kayang supplyan ng generator namin yung 10 to 15 households na katumbas ng bahay ko na may kinukonsumong 200 kilowatts per month. So, meron kaming 4 na generator. So, more or less, sabihin natin 10 bahay bawat isang generator, 40 households yung pwede niyang supplyan. So, meaning, malakas to mga generator namin. Hindi to basta-basta. Pangmalakasan to. So, ang load namin dito sa barko, naglalaro yan minsan pag walang masyadong kargada, walang masyadong refrigerated cargos. Maandar kami nasa 600 to 700 kilowatts. Andar na yung barko nun. So, malaki yun, 600 kilowatts. Sabi ko nga, 200 kilowatts, isang buwan ko ng konsumo yun. Dito sa barko, yun na yung load namin. Bawat oras o bawat binuto pag umaandar kami, 600 kilowatts yun. Malakas kumain ng fuel nito. So, ang output ng generator namin ay 6,600 volts. Meaning, yung switchboard namin or yung main switchboard namin ay 6,600 volts din yung bus bar doon. So, syempre, hindi mo pwedeng magamit yung 6,600 volts sa mga machineries. So, dadaan ulit yan ng mga transformer, step-down transformer para ma-utilize. Gawing 440 volts. Tapos, gawing 220 volts. Yun na yung mga ginagamit natin, mga appliances, di ba? Pero dito lang muna tayo sa generator. Kalimutan na muna natin yung mga ibang mga electrical topic na yan. So, itong generator namin, siya yung pinakapuso ng barko. Pag yung electrical kasi, yung electricity, yan yung pinaka-central nervous system. Kumbaga sa parts of the body, central nervous system, yan yung nagbibigay ng dugo sa lahat ng parte ng katawan. So yung dugo, yun yung electricity. Yung puso, yun yung generator. Kasi siya yung nagpapump ng electricity in generator. So, yung mechanical part or yung pinakamakina nitong barko, si third engineer yung in charge, yung alternator naman, si Elec ang in charge, ako yun. So, para umandar yung generator na yan, may 4 na ancillary system na kailangan. Siyempre, unang-una yung fuel oil system, tapos yung air system, tapos yung lube oil system, pati yung cooling water system. So, doon muna tayo sa fuel system. Yung fuel oil system, itong generator kasi namin, diesel generator talaga to. Nakadesign to para sa diesel. So, marine gas oil. So, pero ang madalas na gamit namin is yung heavy fuel oil. Yung heavy fuel oil, may mataas na sulfur content yun at sa ibang mga lugar, may mga ultra low sulfur na kung ano-ano. Siyempre, electrician ako, hindi ko masyado may papaliwanag yan. Pero next year, January 2020, magkakaroon ng sulfur cap or i-required sa buong mundo magkakaroon ng regulation na bawal lang gumamit ng 3.5 na sulfur content. Mataas na sulfur content sa mga fuel. So, nire-required na nila lahat ng barko na gumamit ng mababang low sulfur or ultra low sulfur na heavy fuel oil.
Tapos, kung yung ibang mga kumpanya hindi nagagamit ng heavy fuel oil, diesel na lang yung gagamitin nila. So, additional cost yun para sa mga operator ng barko. So, yun yung fuel system. Punta naman tayo sa mga air system. Itong generator na to, ang starting nito para umikot to, yung unang ikot, yung unang turn, ang gamit niya ay starting air. So, may pressurized air na yung compressed air, yun yung magpapaikot. Yung unang ikot ng ating makina. So, yung pinaka-redondo, para makaredondo siya, kailangan niya ng starting air. So, importante yung air o yung pneumatic system. Tapos, yung lubrication oil or yung lube oil system. Siyempre, yung pinaka-crankcase, yung loob niya, nandiyan dyan yung mga crankshaft. Kailangan may lubrication yung mga metals or mga mechanical parts niyan sa loob. Tapos yung mga cooling water system or yung mga jacket na tinatawag. Yan yung nagpapalamig ng mga cylinder heads, yung mga cylinder liner at kung ano-ano pa. So itong generator namin ay may 6 na cylinder, 6 cylinder, alam ko 4-stroke cycle to. Tapos meron din tong turbocharger. At meron ding air cooler. Tapos yung pinaka-speed nitong generator namin ay 720 revolution per minute. Ngayon, meron tinatawag na engine safety shutdown para patigilin or i-stop itong makina, yung itong generator. Halimbawa, nag-overspeed, meron tinatawag na overspeed switch na kapag lumampas siya sa 112 to 115% nung rated speed, halimbawa 720 tapos umabot ng mga 800 plus, so lampas na siya ng 112%, ititrip niya or isa-shutdown niya yung makina para hindi masira. Kaya tinawag yun na safety shutdown device o engine safety stop yung tawag doon. So itong generator namin, merong 4 na engine safety stop. So yun na nga yung nauna, yung overspeed trip, tapos yung lube oil pressure low na trip din, tapos yung jacket water high temperature trip, tapos yung crankcase oil mist trip. So, yung 4 na yan, testingin natin at ipapakita ko sa inyo kung paano testingin. Bale, iba-ibang generator, iba-ibang barko, iba-ibang system, magkakaiba ng procedure. So, itong barko namin, medyo bago-bago. Ito yung pinakamadaling procedure sa lahat ng mga nasakyan ko. Yung iba kasi medyo pahirapan pa pag magti-testing. Pero dito, madali lang i-simulate yung mga trip or mga testing nito mga shutdown devices. So, para testingin yung overspeed trip, meron kami speed relay dyan, tapos may test button lang. Pagka pindot ko nyan, isa-simulate niya na kunwari, overspeed na yung generator. So, pakinggan nyo yung tunog pag nag-shutdown yung generator. Sabi ko nga, madali lang tong mga testing sa amin kasi bago yung barko eh. Pero sa mga lumang barko, dyan mismo sa governor mo kukontrolin yung speed. Kasi yung governor, siya yung governing device ng ating prime mover o ng pinaka-generator. So, ang next naman nating titestingin is yung lube oil low pressure switch. So, itong mga nakikita nyo, ito yung mga pressure transmitter saka pressure switch. Yung stop for lube oil, dyan natin sa simulate yung testing natin na lube oil low pressure trip. So, ayan lang yung nakita nyo. Sinarado lang namin yung pinaka-valvula para tumigil yung daloy ng lubrication oil. Tapos, nirelease namin yung pressure sa loob ng ating pressure switch. So, na-trigger na nga yung ating safety stop or yung shutdown device na lube oil low pressure. So, para malaman mo kung ilang pressure, yung eksaktong pressure ng lube oil, yung para ma-trigger nga yung low pressure trip, kailangan gamitan mo ng pressure calibrator na tinatawag. So, dahan-dahan mong i-release yung pressure, tapos makikita mo doon kung gaano kababa na yung pressure, saka magsha-shutdown. So, since titestingin lang naman namin kung gumagana yung safety shutdown device, hindi naman namin kailangan malaman kung ilan yung pressure na setting. Sinarado lang namin yung valvula para walang dumaloy dun sa pressure switch. Tapos, nirelease namin yung pressure sa loob at nag-trigger naman or nag-shutdown naman yung ating generator.
So, sunod naman natin itong stop for cylinder cooling water. So, ito yung high temperature ng jacket natin. So, itong tinatanggal ko, ito yung pinaka temperature sensor o temperature switch na kapag naging 100 degrees Celsius na yung na-detect niya na jacket temperature, yung cooling water, syempre pag masyado nang mainit yung ating jacket, nag-overheat na, hindi na maganda yung epekto nun sa ating cylinder head or sa mga mechanical parts ng ating generator. So, para i-simulate yun, ilalagay namin dito sa tinatawag na temperature calibrator tapos nakasetting na 100 degrees Celsius. So, pag naging 100 degrees Celsius at na-detect niya na mainit na yung temperature, ipapara niya yung makina or titigil yung ating generator. So, nakita niya 105 degrees Celsius. Ang bagal kasi uminit kaya medyo tinaasan ko lang ng konti. So, si third engineer, in-start niya na yung ating generator at makalipas ang ilang segundo, ayan na, nag-trip na ang ating cooling freshwater high temperature trip. So, ang next nating testingin is yung high oil mist alarm. So, pag may oil mist kasi sa loob ng crankcase, pwedeng mag-cause yun ng explosion, crankcase explosion. So, yung mga malalaking generator katulad nitong sa amin, pati yung mga main engine, ay may mga oil mist sensor na katulad niyan. So, pag maliit na generator sa mga maliliit na barko, wala nitong oil mist strip or wala nitong oil mist shutdown device. So, iba-ibang barko, iba-ibang generator, iba-ibang design. So, itong generator namin, simple na naman ng pag-test ng itong mga sensor. Yung pag-test nito sa control panel lang. So, ito yung pinaka-alarm monitoring system. Sinigurado ko muna na hindi naka-service yung generator na iti-trip natin. So, ayan, nakita nyo, yung breaker ay naka-open. So, ibig sabihin, pwede natin i-trip. So, kailangan kasi sigurado ka na yung iti-trip mo, i-shutdown mo, ay hindi naka-service, kundi magba-blackout yung barko. So, ganito lang yung pag-test. Pinindot ko lang yung test button, tapos test, function test, high oil mist alarm, i-on ko lang, at ayun na, mag-a-alarma na yung ating high oil mist alarm or shutdown. So, ganun lang kadali. Simple lang. Puro enter lang. On. So, ito strip. Press. So, madali talaga dito sa barko namin. Madali i-simulate yung mga shutdown device. Sa ibang mga generator, sa mga ibang nasakyan ko, kailangan bubunutin mo pa yung ibang mga sensor tapos i-sprayan mo ng papausukan mo. Minsan, yosi pa nga yung gamit. Bubugaan mo ng usok o kaya spray, yung mga aerosol na spray. Tapos, minsan, may mga papel naman yung gamit para yung dadayain mo naman yung pinaka-optical sensor ng oil mist. Depende, iba-ibang procedure, iba-ibang design kasi yung mga generator, pati yung mga shutdown device. Pero yung kanilang principle, pares din. So, kailangan lang kasi para maiwasan yung mga major breakdown, katulad nga, crankcase explosion, kailangan ipara niya yung generator o kailangan ma-shutdown niya. Kaya nga tinawag na engine safety stop or emergency shutdown devices. So, paano mga kaleki na mayroon kang natutunan kahit na paano sa ating generator overview? At malawak na usapin tong generator. So, marami ka ditong pwedeng maitopic. Kaya lang masyadong technical at medyo boring siyang i-vlog at pag-usapan. Kasi yung iba ko mga viewers, alam ko, hindi naman sila technically inclined na person. Well, anyway, kapag nasa barko ka naman may mga manuals naman, instruction manuals na pwede mong basahin, pag-aralan at reviewin kung paano yung testing ng mga devices na yan. At iba't ibang barko, iba't ibang procedure, kaya malamang sa malamang hindi mo rin magamit itong mga pinagagagawa ko rito. Pero at least meron kang ideya kung paano ginagawa. So, hanggang dito na lang ang ating video mga kaleki. Kung nagustuhan nyo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!